Isang mahinang kaluskos mula sa pinto ang gumising sa diwa ni Emily. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang pamilyar na puting kisame ng silid sa ospital. Sanay na siya rito. Halos 2 linggo na rin siyang narito dahil sa kanyang maselang pagbubuntis. Hindi ito ang nurse. Alam niya ang tunog ng kanilang mga yapak na laging nagmamadali. Iba ito. Mas mabagal, mas maingat. Napahawak siya sa kanyang malaking tiyan. Sa loob nito ay ang munting anghel na nagbibigay sa kanya ng lakas, ang bunga ng pagmamahalan nila ng kanyang asawang si Jason. Si Jason. Sa pag-iisip pa lang sa pangalan nito, isang matamis na ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Si Jason ang kanyang mundo, ang kanyang lahat. Naalala niya ang kanilang unang pagkikita, ang mga ngiti nitong kayang magpaliwanag ng kahit pinakamadilim na araw. Para kang araw, Emily, sabi nito sa kanya noon. Ikaw ang liwanag ng buhay ko. At naniwala siya. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin siya. Kaya naman nang bumukas ang pinto at iniluluwa nito ang kanyang asawa, na may dalang isang palumpon ng mga paborito niyang puting rosas, pakiramdam niya ay kumpleto na muli ang kanyang mundo. Mahal ko, malamig na bati ni Jason. Lumapit ito at marahang hinalikan siya sa noo. Kumusta ang pakiramdam ng 2 prinsesa ng buhay ko? Okay lang kami, sagot ni Emily. Hinahaplos ang kamay ng asawa na nakapatong na ngayon sa kanilang magiging anak. Namiss ka lang namin. Namiss ko rin kayo. Sobra. Umupo si Jason sa gilid ng kama. Pinagmasdan siya ni Emily. Ang gwapo pa rin ng kanyang asawa. Ang mga mata nito, ang ilong, ang mga labi. Pero sa likod ng mga ngiting iyon, may napansin siyang kakaiba. Isang bahid ng pagod o pag-aalala. May problema ba sa trabaho, mahal? Tanong niya. Saglit itong natigilan bago ngumiti. Wala naman. Huwag mo nang isipin, yon. Ang mahalaga, magpagaling ka. Malapit nang lumabas ang baby natin. Tumango si Emily. Pinili niyang maniwala. Siguro ay dala lang ng pagbubuntis, kaya siya nagiging masyadong mapaghinala. Nagkwentuhan sila ng mga bagay na walang kabuluhan, tungkol sa pangalan ng kanilang magiging anak, sa kulay na ipipinta nila sa kwarto nito. Sa bawat salita ni Jason, nararamdaman ni Emily ang pagmamahal. Ito ang buhay na pinangarap niya, isang masayang pamilya. Biglang tumunog ang cellphone ni Jason. Nakita ni Emily ang pagbabago sa mukha nito nang tingnan nito ang screen. Isang mabilis na pagkunot ng noo bago ito pilit na ngumiti muli. Sorry mahal, emergency lang sa company. Kailangan kong sagutin to, sabi nito at mabilis na tumayo. Ganoon ba? Sige, okay lang. Lumabas si Jason ng silid para kausapin kung sino man ang nasa kabilang linya. Pinilit ni Emily na huwag isipin, ngunit hindi niya maiwasan. Sino ang tatawag sa ganitong oras para sa isang emergency sa kumpanya? Pagbalik ni Jason, baka sa mukha nito ang pagmamadali. Mahal, pasensya na talaga. Kailangan ako sa opisina ngayon. May kailangan lang ayusin. Babalik ako agad. Pangako. Naramdaman ni Emily ang isang maliit na kirot sa kanyang dibdib. Gusto niya itong pigilan. Gusto niyang sabihin na dito na lang muna ito, na kailangan niya ito. Pero ayaw niyang maging pabigat. Tumango na lang siya. Mag-iingat ka. Lumapit si Jason at niyakap siya ng mahigpit. Hinalikan siya nito sa mga labi. Isang halik na tila nagpapaalam. Mahal na mahal kita, Emily. Huwag mong kalimutan yan. Bulong nito bago tumalikod at mabilis na lumabas ng silid. Naiwan si Emily na nakatingin sa saradong pinto. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Bakit pakiramdam niya ay may mali? Bakit ang huling halik na yon ay tila napakalamig? Ilang sandali pa, habang sinusubukan niyang alisin ang mga alalahanin sa kanyang isip, umilaw ang kanyang cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa.
May isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Dahan-dahan niya itong inabot. Binuksan niya ang mensahe at ang mga salitang nabasa niya ay tila mga punyal na sumaksak sa kanyang puso. Alam mo ba kung nasaan talaga ang asawa mo? Nanlamig ang buong katawan ni Emily. Ang kanyang paghinga ay tila bumigat. Paulit-ulit niyang binasa ang mensahe. Umaasang nagkamali lang siya ng basa. Sino ito? Paano niya nalaman? Isang biro lang ba ito? Kasabay ng libo-libong tanong sa kanyang isip, muling bumukas ang pinto ng kanyang silid. Dahan-dahan. Hindi ito ang nurse. Hindi rin ito ang kanyang ama. Isang babae ang pumasok. Nakangiti ito sa kanya. Isang ngiting nakakakilabot. Isang nangiting puno ng tagumpay at pagkasuklam. Hindi niya ito kilala ng personal, pero pamilyar ang mukha nito. Nakita na niya ito dati sa isang litrato sa social media, kasama ang ilan sa mga katrabaho ni Jason. At sa sandaling iyon, bago pa man may mamutawing salita mula sa kanilang mga bibig, alam na ni Emily na ang buhay na pinangarap niya ay malapit nang maging isang bangungot. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Robert Dawson habang nakatitig sa lumang orasan sa dingding. 2:00 ng madaling araw. Sa kanyang mga taon bilang hepe ng pulisya, sanay na siya sa mga tawag sa ganitong oras. Ngunit ngayong retirado na siya, ang bawat pagtunog ng telepono sa gitna ng gabi ay nagdudulot ng kaba at hindi siya nagkamali. Nang sagutin niya ang tawag, isang malamig at formal na boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Mr. Robert Dawson, this is St. Luke's Hospital. It's about your daughter, Emily Dawson. Nagkaroon po ng insidente. Ang mga salitang yon ay sapat na para bumagsak ang kanyang mundo. Nabitawan niya ang telepono. Hindi na niya narinig ang mga sumunod na sinabi. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makarating sa ospital. Kailangan siya ng kanyang anak. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng damit. Isinuot lang niya ang unang jacket na kanyang nakita at kinuha ang kanyang susi. Ang dating kalmado at kalkuladong hepe ng pulisya ay napalitan ng isang amang natataranta na ang isip ay lumilipad sa kung ano ang maaaring nangyari sa kanyang kaisa-isang anak. Pagdating niya sa ospital, isang eksena ng kaguluhan ang sumalubong sa kanya. Mga nurse na nagtatakbuhan, mga doktor na nagsisigawan ng mga medical terms na hindi niya maintindihan. Ang amoy ng antiseptic ay tila mas matapang kaysa dati. Emily Dawson! Sigaw niya sa front desk. Nasaan ang anak ko? Itinuro siya ng isang nurse sa isang silid sa dulo ng pasilyo. Bago pa man siya makapasok, hinarang na siya ng isang doktor. Sir, sandali lang po. We're trying to stabilize her. Pero hindi siya nakinig. Dahan-dahan niyang itinulak ang doktor at sumilip sa loob. At doon, nakita niya si Emily. Nakahandusay sa puting kama. Walang malay. Puno ng mga pasa ang braso at may gasgas sa kanyang pisngi. Ang kumot ay may bahid ng dugo. Isang imahe na habambuhay na masusunog sa kanyang alaala. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Ang kanyang instinct bilang isang investigador ay kusang gumana. Sino ang gumawa nito? Paano ito nangyari sa loob ng isang lugar na dapat ay ligtas? Nang payagan na siyang makalapit, hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Malamig ito. Anak, gumising ka. Nandito na si Papa. Bulong niya. Ang kanyang boses ay basag. Isang doktor ang lumapit. Mr. Dawson, your daughter is stable for now, but we're closely monitoring the baby. The attack caused a significant amount of stress on her body. Attack? Pag-uulit ni Robert. Ang salitang iyon ay nagpaalab sa galit sa kanyang puso. Sino ang umatake sa kanya? Nasaan ang security? Nasaan ang asawa niya? Walang makasagot. Lumabas siya ng silid. Ang kanyang mukha ay nababalot ng determinasyon. Nilapitan niya ang security guard na nakaposte malapit doon.
Nasaan ang CCTV footage para sa hallway na ito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay may bigat ng awtoridad na hindi pa rin nawawala. I-review pa po, sir. Inaalam pa po namin. Sagot ng gwardiya. Halatang kinakabahan. Hindi nasiyahan. Si Robert mismo ang naglakad sa pasilyo. Sinusuri ang bawat anggulo, hinahanap ang mga kamera. May mga blind spots. Sino man ang gumawa nito, alam niya ang kanyang ginagawa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ni Gion. Nagring ito ng ilang beses bago naputol. The number you have dialed is currently unavailable. Sinubukan niya ulit. Sa pagkakataong ito, dumiretso na ito sa voicemail. Pinatay. Nanlamig ang dugo ni Robert. Sa ganitong sitwasyon, dapat si Jason ang unang naririto. Bakit hindi niya matawagan? Saan ka nagpunta, Jason? Bakit mo pinatay ang telepono mo? Bumalik siya sa silid kung saan isang nurse ang abala sa pag-aayos ng mga gamit ni Emily na nagkalat sa sahig, resulta ng naganap na gulo. Sir? Sabi ng nurse, may iniaabot sa kanya. Ito po yata ang cellphone ng anak ninyo. Nakikita po namin sa ilalim ng kama. Kinuha ni Robert ang telepono. Bahagyang basag ang screen at nakabukas pa ito. Nagniningning ang display sa dilim ng silid. Nakahinto ang kanyang paghinga nang makita niya ang huling bagay na nabasa ng kanyang anak bago ito atakihin. Isang mensahe na hindi pa nabubura. Mula sa isang hindi kilalang numero. Alam mo ba kung nasaan talaga ang asawa mo? Ang ilaw sa munting silid ng motel ay malamlam at walang buhay. Amoy luma ang hangin. Pinaghalong alikabok at yosi. Dito, malayo sa mga matang mapanghusga ng syudad, nagtatago sina Jason at Isabella. Jason, paano kung may nakakita sa akin? Nanginginig ang boses ni Isabella. Paulit-ulit na niya itong sinasabi sa loob ng nakaraang oras. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali. Shhh! Sabi ni Jason. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may diin. Kumuha siya ng basang bimpo at maingat na pinunasan ng isang maliit na patak ng tuyong dugo sa manggas ng damit ni Isabella. Walang nakakita sa'yo. Sinunod mo ang lahat ng sinabi ko, hindi ba? Tumango si Isabella, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay hindi nawawala. Pero ang ginawa ko, Jason, baka napatay ko siya. Hindi. Mabilis na sagot ni Jason. Hinawakan ang mukha nito. Hindi yan ang plano. Ang kailangan lang natin ay matakot siya. Maitulak sa sitwasyon na, alam mo na. Ang hindi niya sinabing salita ay lumutang sa hangin. Ang pagkalaglag ng bata. Paano kung hindi nangyari? Giit ni Isabella. Paano kung okay lang ang bata? Paano na ang mga utang natin, Jason? Sabi mo ito na ang solusyon. Hinawakan ni Jason ang mga balikat ni Isabella ng mahigpit. Makinig ka sa akin, bulong niya. Everything is going according to plan. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, naroon din ang kaba. Kailangan nilang magtagumpay. Ang mga taong pinagkakautangan niya ay hindi nagbibiro. Si Emily at ang mana nito, kasama ang life insurance, ang tanging paraan para makatakas siya. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Jason sa ibabaw ng mesa. Napatigil sila pareho. Sa screen, umilaw ang pangalan. Robert Dawson. Ang biyenan niya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Jason. Hindi niya ito sinagot. Hinayaan niya lang itong mag-ring hanggang sa tumigil. Ilang segundo pa lang ang lumipas, tumawag ulit ito. At ulit. At ulit. Sagutin mo na kaya? Nanginginig na, sabi ni Isabella. Tiningnan siya ni Jason ng masama. Para ano? Para malaman nila kung nasaan tayo. Mag-isip ka nga. Sa huling pagtawag, hindi na nagdalawang isip si Jason. Kinuha niya ang cellphone at pinatay ito. Katahimikan. Ngayon, wala nang paraan para makontak siya ng mundo sa labas. Sila na lang dalawa sa maruming silid na ito.
Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Kinuha niya ang kanyang bag at may dinukot mula sa isang lihim na bulsa sa loob. Isang nakatuping papel, ang kopya ng life insurance policy ni Emily. Maingat niya itong binuklat. Ang mga daliri niya ay gumuhit sa pangalan ng kanyang asawa. Sa ilalim nito, ang kanyang pangalan bilang nag-iisang benepisyaryo. Ang halaga, sapat para bayaran ang lahat ng kanyang utang at para magsimula ng bagong buhay. Isang maliit na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Malapit na. Konting tiis na lang. Inilapag niya ang papel at kinuha ang isang burner phone, isang murang cellphone na ginagamit niya para sa mga transaksyong ayaw niyang malaman ng iba. May isang mensahe galing sa taong binayaran niya para magmanman sa ospital. Binuksan niya ito at ang ngisi sa kanyang mukha ay biglang naglaho. Napalitan ito ng gulat at hindi paniniwala. Ang dugo sa kanyang mukha ay tila naubos. Ang mga salita sa screen ay tila sumisigaw sa kanya. Buhay pa ang asawa mo at ang bata. Hindi natulog si Robert. Habang ang umaga ay dahan-dahang nag-aalis ng dilim sa labas ng bintana, nanatili siyang nakaupo sa tabi ng kanyang anak. Pinagmamasdan niya ang mahinahon nitong paghinga. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib nito ay isang katiyakan na buhay pa ito, na lumalaban pa ito. Ngunit ang isip niya ay malayo. Ang kanyang utak, na sinanay ng 30 taon sa serbisyo, ay naglalatag na ng isang palaisipan. Isang palaisipang puno ng kasinungalingan. Kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang jacket ang isang maliit at lumang kwaderno. Ang balat nito ay gasgas na. Ang mga pahina ay medyo naninilaw na. Ito ang kanyang kasama sa bawat kasong hinawakan niya noon. Gamit ang isang murang ballpen, nagsimula siyang magsulat. Gumuhit siya ng isang timeline. 7:15 p.m. Dumating si Jason sa ospital. 8:05 p.m. Umalis si Jason dahil sa isang emergency meeting. 8:20 p.m. Natanggap ni Emily ang text message. 8:20 p.m. Tinatayang oras ng pag-atake. Sa pagitan ng 8:05 at 8:20, mayroong isang blangkong espasyo. Isang itim na butas kung saan naganap ang lahat. At sa gitna ng butas na yon ay ang pangalan ni Jason. Kailangan niya ng mga sagot. Nang dumating ang isang nurse para i-check si Emily, nagpaalam si Robert. Babalik lang ako. May kukunin lang akong mga damit para sa kanya. Ngunit hindi iyon ang kanyang tunay na pakay. Ang una niyang pinuntahan ay ang opisina ni Jason. Gamit ang kanyang dating awtoridad at ang desperasyon ng isang ama, kinausap niya ang sekretarya ni Jason, isang matandang babae na matagal na sa kumpanya. Gusto ko lang sanang malaman kung anong oras natapos ang meeting nila kagabi. Simula ni Robert, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Gusto ko lang sana siyang pasalamatan sa pag-aasikaso pa rin sa trabaho kahit ganito ang sitwasyon. Kumunot ang noo ng sekretarya. Meeting po? Sir Dawson? Wala po siyang anumang meeting kagabi. Sa katunayan, maaga po siyang umalis kahapon dahil nga po dadalawin niya si Ma'am Emily. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Robert. Ang unang piraso ng palaisipan ay nalagay na. Isang malaking kasinungalingan. Ang sunod niyang destinasyon ay ang bahay ni na Emily at Jason. Kailangan niyang makahanap ng iba pang piraso. Habang naghahalongkat siya ng malinis na damit para kay Emily, ang kanyang mga mata ay malikot na nagmamasid sa paligid. Malinis ang bahay, maayos, isang perpektong larawan ng isang masayang tahanan. Ngunit alam na ni Robert na sa likod ng perpektong larawan ay may nabubulok na katotohanan. Sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa tabi ng kanilang kama, nakita niya ang isang bunton ng mga sulat, mga bills, kuryente, tubig, internet, at isang sobre mula sa isang credit card company na bahagyang nakabukas. Kinuha niya ito. Ito ang credit card statement ni Jason. Sinuri niya ang mga transaksyon, mga restaurant, department store, groceries, mga normal na gastusin. Ngunit isang linya ang kumuha ng kanyang atensyon.
Isang transaksyon na ginawa nung nakaraang linggo. Isang bayad sa isang maliit at hindi kilalang motel sa labas ng syudad. Hawak-hawak ang papel. Naramdaman ni Robert ang panginginig ng kanyang kamay. Isang kasinungalingan. Isang motel. Ang palaisipan ay unti-unting nabubuo at ang larawang lumalabas ay mas masahol pa sa kanyang inaasahan. Nasa kalagitnaan siya ng pag-iisip kung ano ang susunod niyang hakbang nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. "Hello? Sir Robert Dawson?" Sabi ng boses sa kabilang linya. "Ako po yung technician mula sa security office ng St. Luke's. Napaayos ng tayo si Robert." "Anong meron?" "Sir, na-review na po kasi namin lahat ng CCTV. Pero may naalala po yung isang kasamahan ko. May isa pa palang camera sa kabilang hallway na hindi namin napansin kanina. Medyo luma na po kasi at akala namin hindi na gumagana." Huminga ng malalim si Robert. At, "Sir, gumagana po siya at na-recover na po namin ang data mula kagabi." Isang mahinang tunog ang unang pumasok sa kamalayan ni Emily. Paulit-ulit. Pare-pareho. Ang steady na pag-beep ng isang makina sa tabi niya. Kasunod nito ay ang marahang pagkirot ng kanyang mga kalamnan. Isang hapdi sa kanyang pisngi. Dahan-dahan niyang sinubukang imulat ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat. Tila may isang manipis na kurtina sa pagitan niya at ng mundo. Mga pira-pirasong alaala ang nagsimulang maglaro sa kanyang isip. Isang mukha. Isang ngiting hindi pamilyar. Isang malakas na tulak. Sakit. Isang matinding sakit sa kanyang tiyan. Ang baby ko. Iyon ang unang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Ang kanyang boses ay tuyo at garalgal. Agad na napahawak ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Ang paggalaw na yon ay nagdulot ng isa pang alon ng sakit sa kanyang katawan. Ngunit hindi niya ito ininda. Ang tanging mahalaga ay ang buhay sa loob niya. "Shh, anak. Nandito lang ako." Isang mainit at pamilyar na kamay ang humawak sa kanya. Ang boses na yon, ang boses ng kanyang ama. Nilingon niya ito. Nakaupo si Robert sa kanyang tabi. Ang mukha nito ay puno ng mga guhit ng pag-aalala. Sa likod ng mga matang yon, nakita ni Emily ang isang bagay na bihirang-bihira niyang makita sa kanyang matatag na ama. Sakit. "Papa," bulong niya. "Ang baby ko, Papa. Okay lang ba siya?" Tumango si Robert, isang maliit at pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Okay lang siya, anak. Malakas siya katulad mo. Pinoprotektahan siya ng mga doktor." Sa narinig, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Emily. Luha ng pasasalamat. Buhay ang kanyang anak. Iyon lang ang mahalaga. Pinilit niyang bumangon, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama. "Dahan-dahan lang," sabi nito. Habang nakahiga, inilibot ni Emily ang kanyang paningin sa silid. Puti, tahimik, walang mga bulaklak sa mesa, walang Jason. Si Jason pa. Nasaan siya?" Tanong niya. Ang kanyang puso ay biglang nagsimulang kumabog ng mabilis. Alam ba niya? Tinawagan mo ba siya? Nag-aalala na yun sigurado. Nakita ni Emily ang pag-iwas ng tingin ng kanyang ama. Tumingin ito sa bintana, sa sahig, kahit saan, huwag lang sa kanyang mga mata. "Pa?" Pag-uulit niya. Ang kaba sa kanyang dibdib ay lumalaki. "Nasaan si Jason?" Huminga ng malalim si Robert bago muling tumingin sa kanya. Hinigpitan nito ang hawak sa kanyang kamay. "Hindi pa siya bumabalik, anak, at hindi namin siya makontak." "Ano?" Hindi makapaniwalang sagot ni Emily. "Paanong hindi makontak? Baka na traffic lang. O baka may inaasikaso lang na importante sa trabaho. Babalik din yon, pa. Hindi niya kami iiwan." Sinusubukan niyang kumbinsihin hindi lang ang kanyang ama, kundi pati na rin ang kanyang sarili. Imposible. Si Jason,
Ang Jason niya na nangakong aalagaan sila habang buhay? Hindi niya tayo pababayaan. Sabi niyang muli, mas mahina na ngayon, tila isang dasal. Mahal niya kami, mahal niya ako. Ang bawat salitang sinasabi niya ay tila isang patak ng asido sa puso ni Robert. Nakita niya ang pananabik, ang pag-asa, ang bulag na pagtitiwala sa mga mata ng kanyang anak at alam niyang malapit na itong mabasag. Hindi na niya kayang itago pa ang katotohanan. Hindi na niya kayang hayaan si Emily na manatili sa isang kasinungalingan habang siya ay unti-unting nilulunod nito. Emily, sabi ni Robert, ang kanyang boses ay mababa at puno ng bigat. Anak, makinig ka sa akin. Tumingin si Emily sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, nagmamakaawa na sabihin sa kanya na ang lahat ay ayos lang. Ngunit ang mga sumunod na salita ng kanyang ama ang nagsimulang magpakita ng mga bitak sa mundong kanyang binuo. Anak, may kailangan kang makita. Ang security room ng ospital ay maliit, masikip at malamig. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa hanay ng mga monitor na nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng mga pasilyo. Para kay Robert, ang silid na ito ay naging kanyang lungga, ang sentro ng kanyang mundo sa loob ng nakaraang ilang oras. Ito na po yun, sir, sabi ng technician. Isang binatang payat na halatang hindi sanay sa tensyon. Itinuro niya ang isang monitor sa gitna. Ito po yung kuha mula sa kamera sa kabilang hallway. Tumango si Robert, ang kanyang mga mata ay nakapako na sa screen. I-play mo. Ang video ay medyo malabo, itim at puti. Ipinakikita nito ang isang bahagi ng pasilyo na hindi nakikita mula sa pangunahing kamera. Sa simula, wala siyang nakitang kakaiba. Mga nurse na dumadaan, isang janitor na nagtutulak ng kanyang kariton. Paki-forward sa bandang 8:00, utos ni Robert. Sinunod ng technician. Ang oras sa ibabang bahagi ng screen ay mabilis na umusad. At pagkatapos, huminto ito. Sa screen, isang babae ang dahan-dahang naglakad patungo sa direksyon ng silid ni Emily. Nakasuot ito ng jacket na may hood. Ngunit nang bahagya itong lumingon, nakita ni Robert ang kanyang mukha. Tumugma ito sa paunang deskripsyon na nakuha niya mula sa isang nurse na nakasalubong nito. Ito na siya. Ito ang babaeng umatake sa kanyang anak. Isang malamig na galit ang gumapang sa puso ni Robert. Stop! Mahinang sabi niya. Pinagmasdan niyang mabuti ang babae sa nakapos na video. Ang paraan ng kanyang paglakad ay hindi pagdalaw ng isang kaibigan. Ito ay pagpunta ng isang mangangaso. Determinado. May pakay. Nang papasok na ito sa silid, may isa pang napansin si Robert. Isang bagay na mali. Sa pinakadulong sulok ng screen, sa isang bahagi na halos natatakpan ng anino ng isang malaking halaman, may isang aninong gumalaw. Sandali, sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang tumalas. Anong yon? Sumilip ang technician. Saan po, sir? Baka anino lang po ng halaman. Hindi, mariing sabi ni Robert. Ibalik mo ng kaunti at paki-zoom in sa sulok na yan. Maximum. Medyo nag-aalangan. Sinunod ng technician ang utos. Ang imahe ay lumaki, naging pixelated. Unti-unting nag-adjust ang focus at ang anino ay nagkaroon ng hugis, isang tao. Nakatayo. Nakasandal sa pader. Nakatago sa dilim. Naniga si Robert sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang paghinga ay huminto. Kilala niya ang tindig na yon, ang buhok na yon, ang damit na yon. Diyos ko! Bulong ng technician sa tabi niya. Ang anino ay hindi anino. Ito ay si Jason. Nakatayo lang ito roon, habang ang babae ay pumapasok sa silid ng kanyang asawa. Hindi ito gumagalaw. Hindi ito sumisigaw para humingi ng tulong. Wala itong ginagawa. Bakit? Tanong ni Robert sa hangin. Bakit siya nakatayo lang dyan? At doon niya napansin ang huling detalye.
Ang detalye na nagpabago ng lahat. May hawak si Jason na cellphone. Ang liwanag mula sa screen nito ay nagbibigay ng isang malamlam na ilaw sa kanyang mukha. Hindi siya nakatingin sa direksyon ng pinto. Nakatitig siya sa screen ng kanyang telepono. Isang taksil na ideya ang pumasok sa isip ni Robert. Isang ideyang napakasama na halos hindi niya kayang isipin. Lumingon siya sa technician. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Yung cellphone niya. Kaya mo bang i-enhance yan? Yung nasa screen ng cellphone niya. Nanginginig ang mga kamay ng technician habang sinusunod nito ang utos. Muling lumaki ang imahe, nakatutok ngayon sa maliit na rektanggulo ng liwanag sa kamay ni Jason. Ang mga pixel ay nagsama-sama. Isang magulong imahe ang nabuo. Ngunit sapat na para makita ni Robert. Sa screen ng cellphone ni Jason, nakikita niya ang isang refleksyon. Ang refleksyon ng kung ano ang nangyayari sa loob ng silid ni Emily. Nakikita niya ang puti ng kumot, ang paggalaw, ang isang kamay na itinaas. Hindi lang alam ni Jason ang tungkol sa pag-atake. Hindi lang siya kasabwat, pinapanood niya ito. Pinapanood niya itong mangyari. Live. Sa sandaling iyon, hindi lang ang video ang huminto. Huminto ang pag-ikot ng mundo ni Robert. Isang tunog ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang tunog na hindi galit, kundi isang bagay na mas malalim. Isang bagay na primal. Ang tunog ng isang pusong ganap na nawasak at napalitan ng purong pagkamuhi. Ang katahimikan sa loob ng silid ng ospital ay mabigat. Bawat segundo ay tila isang oras. Nakaupo si Robert sa tabi ng kama. Ang kanyang katawan ay naroon. Ngunit ang kanyang isip ay nasa madilim na security room pa rin. Paulit-ulit na pinapanood ang imahe ng pagtataksil. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Paano mo sasabihin sa iyong anak na ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay ay ang parehong lalaki na nanood habang siya ay sinasaktan? Pa, ano yung sinasabi mo? Ang boses ni Emily ang bumasag sa katahimikan. May pag-aalinlangan, ngunit mayroon ding takot. Nararamdaman niyang may isang bagay na napakasama ang malapit nang mangyari. Sa halip na sumagot, inilabas ni Robert ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahanap niya ang mga litratong ipinasa sa kanya ng technician. Ang mga still frames mula sa video. Emily, sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang pakiusap. Ano man ang makita mo, tandaan mo nandito ako. Hindi kita iiwan. Iniabot niya ang telepono sa kanyang anak. Kinuha ito ni Emily. Ang unang litrato ay malabo. Isang anino sa isang sulok. Ano to pa? Tingnan mo lang, sagot ni Robert. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Nag-swipe si Emily sa susunod na litrato. Mas malinaw na ngayon. Ang anino ay naging isang tao. At kilala niya ang taong iyon. Si Jason? Naguguluhang tanong niya. Bakit siya nandyan sa labas? Bakit? Hindi niya natapos ang kanyang tanong. Nag-swipe siyang muli. Isang close-up shot ng mukha ni Jason na naliliwanagan ng screen ng kanyang sariling telepono. At sa screen na iyon, isang magulong imahe ng isang silid, ng isang kama, ng gulo. Hindi pa rin niya maintindihan bakit siya pinapanood ng kanyang ama. May isa pa, sabi ni Robert. Ang kanyang boses ay basag. Nanginginig ang daliri ni Emily habang nag-swipe siya sa huling pagkakataon. Isang folder ng mga mensahe, mga screenshot, mga pag-uusap sa pagitan ni Jason at ng isang numerong may pangalang Isabella. Isabella, sigurado ka ba dito? Paano kung mahuli tayo? Jason, relax, kailangan natin to. Isipin mo na lang ang pera. Isipin mo ang insurance. Isabella, papunta na ako. Anong gagawin ko pagkatapos? Jason, gawin mo ang dapat gawin. Siguraduhin mong matatakot siya. Matatakot ng husto. Ang bata. Kailangang mawala ang bata. Bawat salita ay isang suntok sa sikmura ni Emily. Insurance. Ang bata.
Kailangang mawala ang bata. Binitawan niya ang telepono na para bang ito ay nag-aapoy. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig. Hindi! Bulong niya. Hindi! Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Si Jason, mahal niya ako. Tumingin siya sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Naghahanap ng kahit anong senyalis na ito ay isang masamang biro. Ngunit ang nakita niya sa mukha ni Robert ay ang malamig at masakit na katotohanan. At sa sandaling iyon, ang lahat ay gumuho. Ang mga alaala ng kanilang pagmamahalan, ang unang halik, ang kasal, ang tuwa ng malaman nilang magkakaanak na sila. Lahat ay biglang naging kasinungalingan. Isang palabas. Isang masakit na panloloko. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng mundo ay ang parehong lalaking handang kunin ito pabalik. Kasama na ang buhay ng kanilang anak. Hindi siya makahinga. Tila may isang kamay na nakasakal sa kanyang leeg. Pinipiga ang lahat ng hangin, ang lahat ng pag-asa. Hindi! Muli niyang bulong habang ang mga luha ay nagsisimulang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng isang taong ganap na nawasak. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang sakit ng pagtataksil ay higit pa sa anumang sakit na pisikal. Ito ay isang sakit sa kaluluwa. At kasabay ng sakit na yon, isang matinding kirot ang biglang sumalakay sa kanyang sinapupunan. Napahiyaw siya. Isang hiyaw na puno ng sakit, pisikal at emosyonal. Ang steady na pag-beep ng makina sa tabi niya ay biglang bumilis, naging isang tuloy-tuloy at nakakabininging alarma. Pula. Pula ang ilaw na kumikislap. Pumasok ang mga nurse na tumatakbo. Sumisigaw. Doctor! Code Blue! We're losing the baby's heartbeat. Prepare for emergency C-section, now! Ang huling nakita ni Emily bago siya lamunin ng dilim ay ang natatarantang mukha ng kanyang ama at ang pulang ilaw na paulit-ulit na umiikot. Isang babala na ang mundo niya, ang buhay niya, at ang buhay ng kanyang anak ay nasa bingit ng kamatayan. Habang ang mga doktor at nurse ay nagkakagulo sa loob ng silid, itinutulak ang kama ni Emily palabas patungo sa operating room. Si Robert Dawson ay nakatayo sa labas, tila isang estatwa sa gitna ng unos. Ang bawat sigaw mula sa loob, bawat tunog ng alarma ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang puso. Ang kanyang anak, ang kanyang apo, parehong nasa panganib. Isang matinding pagnanais na pumasok at protektahan sila, ang halos magtulak sa kanya, ngunit alam niyang wala siyang magagawa. Ang laban na ito ay nasa kamay na ng mga doktor. Ang kanyang laban ay nasa labas. Ang sakit, ang takot, ang pag-aalala. Lahat ng emosyong yon ay bigla niyang isinantabi. Pinalitan ito ng isang bagay na mas malamig, mas matalas. Ang determinasyon ng isang pulis na may misyon. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri na nanginginig kanina ay ngayon ay matatag na. Una niyang tinawagan ang isang dati niyang kasamahan sa serbisyo, si Detective Cruz, isang taong pinagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay. Frank? Sabi niya nang sagutin ang tawag, walang paligoy-ligoy. Kailangan ko ng tulong mo. Hindi opisyal. Chief, anong nangyari? Ang manugang ko, si Jason, suspect siya sa attempted murder sa anak ko. Maikli at direkta niyang ikinuwento ang mga natuklasan niya, ang video, ang mga text message, ang insurance. Diyos ko, Chief, bulong ni Cruz sa kabilang linya. Wala tayong oras. Pagpapatuloy ni Robert. Pinatay niya ang telepono niya. Pero meron akong credit card transaction niya sa isang motel sa Stan Rosa, Laguna. Kailangan kong malaman kung nandoon pa rin sila. Kailangan ko ng lokasyon ng cellphone ng babae, si Isabella. Ngayon na. Masusunod, Chief. Habang naghihintay, isa pang tawag ang ginawa ni Robert. Sa pagkakataong ito, sa isang kaibigan sa NBI na eksperto sa cybercrime, isang pabor.
isang malaking pabor. Ipinasa niya ang lahat ng ebidensyang nakuha niya. Para siyang isang general na nag-uutos sa kanyang mga sundalo mula sa isang command center. Ang pasilyo ng ospital ang naging kanyang war room. Ang bawat tawag ay isang hakbang palapit sa hustisya. Nakatayo siya sa labas ng pinto ng operating room. Ang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Ang telepono ay nakadikit sa kanyang tainga. Hindi niya magawang umalis. Kailangan niyang marinig mula sa mga doktor. Kailangan niyang malaman kung ligtas na ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, tumunog muli ang kanyang telepono. Si Detective Cruz. Chief, nakuha na namin. Nagping ang cellphone ng babae. Aktibo pa. At tumutugma sa lokasyon ng motel na sinabi mo. Star Rosa. Mukhang nandoon pa rin sila. Isang bigat ang nabawas sa dibdib ni Robert. Hindi pa sila nakakalayo. Magpadala ka ng team, utos ni Robert. Pero huwag ninyo munang pasukin. Antayin ninyo ako. Ako mismo ang haharap sa kanya. Chief, delikado yan. Gawin mo na lang, Frank. Putol ni Robert. Ang kanyang boses ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa argumento. Bago pa man siya makakilos, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang isang doktor. Tinatanggal ang kanyang surgical mask. Ang mukha nito ay pagod, ngunit may bahid ng ngiti. Mr. Dawson, sabi ng doktor. It was a close call, but we made it. Nailabas na namin ang baby. Isang malusog na babae. Si Emily naman po. Stable na ang kalagayan. Pareho silang ligtas. Sa narinig, ang bakal na kontrol ni Robert ay gumuho. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay halos bumigay. Ligtas sila. Ligtas ang kanyang mag-ina. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan at kasama nito ang lahat ng takot na kanyang kinimkim. Ngayon, isa na lang ang natitira. Galit. Tumango siya sa doktor. Isang tahimik na pasasalamat. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palayo. Ang kanyang bawat hakbang ay mabilis at may bigat. Sumakay siya sa kanyang luma, ngunit matatag na kotse. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Cruz. Papunta na ako dyan. I-text mo sa akin ang eksaktong address. Habang mabilis niyang pinapatakbo ang sasakyan sa madilim na kalsada, iisa lang ang nasa isip niya. Ang mukha ni Jason sa video. Huwag ninyong hayaang makatakas. Bulong niya sa sarili. Inuulit ang mga salitang sinabi niya kay Cruz. Pagdating niya sa lugar, naroon na ang 2 police car, nakatago sa isang madilim na eskinita. Ang mga ilaw ay patay. Sinalubong siya ni Cruz. Chief, mukhang may nararamdaman sila. Biglang may sumakay sa isang kotse at paalis na. Ulat nito. Tumingin si Robert sa direksyon ng motel. Isang kotse nga ang dahan-dahang gumagalaw palabas ng parking lot. Iyon na sila, sabi ni Robert. Harangin ninyo. Sa isang senyas, biglang bumukas ang mga ilaw ng 2 police car na nagliwanag sa buong lugar. Ang sirena ay umalingaw-ngaw, binabasag ang katahimikan ng gabi. Hinarang ng mga sasakyan ng pulis ang daan. Ang pagtugis ay tapos na. Pinanood ni Robert habang pinalilibutan ng mga pulis ang kotse. Ngunit hindi siya nanatili sa malayo. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang kanyang anino ay humahaba sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw. Nakita niya ang pagbukas ng pinto ng kotse. Nakita niya ang mga pulis na kinakapkapan at pinupusasan si Jason at si Isabella. At pagkatapos, sa gitna ng kaguluhan, isang burner phone ang itinapon ng isa sa mga pulis mula sa loob ng kotse ni Jason. Bumagsak ito sa semento. Sa pagbagsak nito, bigla itong umilaw at nagring. Isang tawag mula sa isang numerong may pangalan. Bantay. Ang dongbon nila sa ospital ang nagbigay babala na tumakas na sila. Huli na. Bitiwan niyo ko. Wala kaming ginagawang masama. Ang sigaw ni Jason ay desperado habang sa pilitan siyang inilalabas ng mga pulis mula sa kotse. Sa tabi niya,
Si Isabela ay tahimik lang na umiiyak. Ang tapang na ipinakita niya sa silid ng ospital ay naglaho na parang bula. "Sir, may karapatan po kayo." Simula ng isang batang pulis. "Alam ko ang mga karapatan ko." Putol ni Jason pilit na kumakawala. "Sino ang nag-utos nito? Sino kayo?" Sa gitna ng kanyang pagwawala, napansin niya ang isang anino na dahan-dahang lumalapit mula sa likod ng mga police car. Isang pamilyar na anino. Isang anino na nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Robert Dawson, ang biyenan niya, ang dating hepe ng pulisya. Sa isang iglap, lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Jason. Ang tapang-tapangan niyang anyo ay gumuho. Napalitan ito ng purong takot. "Titito Robert!" Nauutal niyang sabi. Hindi sumagot si Robert. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad palapit. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Jason. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Tila isang hukom na papalapit sa kanyang nasasakdal. Ang galit na nakita ni Jason sa mga mata ng kanyang biyenan ay isang bagay na hindi pa niya nakikita kailanman. Ito ay malamig, malalim, at walang katapusan. "Tito, magpapaliwanag ako," sabi ni Jason. Ang boses ay nanginginig. "Hindi po yan totoo. Yung babaeng yan, siya po ang may pakana ng lahat." Bigla niyang itinuro si Isabela na napatingin sa kanya nang may gulat at hindi paniniwala. "Pinilit niya lang ako, tito. May utang ako sa kanya. Tinakot niya ako. Sinabi niya, kung hindi ko siya tutulungan, sasaktan niya si Emily. Ginawa ko lang yun para protektahan si Emily. Maniwala po kayo sa akin." Ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Jason na parang isang sirang gripo. Desperado, walang kahihiyan. Handa niyang isisi ang lahat sa iba para lang mailigtas ang sarili. Sa narinig, si Isabela na kanina patahimik ay biglang tumawa. Hindi ito isang tawa ng tuwa. Ito ay isang tawa na puno ng pait, pagkasuklam at kabaluan. "Ako?" sabi niya, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Ako ang pumilit sa'yo? Jason, ikaw ang nagsabi sa akin na ito ang perfect plan. Ikaw ang nag-alok sa akin ng pera. Ikaw ang nagpakita sa akin ng insurance policy. At ngayon, ako ang may kasalanan." Tumingin siya sa mga pulis. Pagkatapos ay kay Robert. "Huwag kayong maniwala sa kanya. Halimaw siya. Pareho kaming may kasalanan. Pero siya ang utak ng lahat ng ito." Ang magandang relasyon na binuo sa kasinungalingan ay ngayon ay nagkakagatan na parang mga asong gubat. Ngunit hindi nakikinig si Robert sa kanilang sisihan. Ang kanyang atensyon ay nasa isang tao lang. Nang nasa harapan na siya ni Jason, tumigil siya. Ang dalawang lalaki ay nagkatitigan. Si Jason, nakapusasan, nanginginig sa takot. Si Robert, nakatayo ng tuwid, ang kanyang muka ay parang isang maskarang bato. Walang sinabi si Robert. Walang sigaw. Walang mura. Itinaas lang niya ang kanyang kamay at ipinakita kay Jason ang screen ng kanyang telepono. Naroon ang isang litrato, isang still frame mula sa CCTV. Ang litrato ni Jason na nakatayo sa madilim na sulok, nakatitig sa kanyang sariling telepono, habang ang impyerno ay nangyayari sa loob ng silid ng kanyang asawa. Sa pagkakita sa ebidensya, sa hindi maikakailang katotohanan ng kanyang pagtataksil, ang huling hibla ng pag-asa ni Jason ay naputol. Napayuko siya. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Wala na siyang maisip na kasinungalingan. Wala nang matatakbuhan. "Patawarin mo ako, tito." Bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Patawad." Hindi pa rin umimik si Robert. Ibinalik niya ang kanyang telepono sa bulsa. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palayo. Iniiwan si Jason sa kamay ng mga pulis. Hindi niya kailangang magsalita. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Ito ang katahimikan ng isang pangako. Isang pangako na sisiguraduhin niyang mabubulok si Jason sa bilangguan.
Habang isinasakay si Jason sa police car, muli siyang lumingon, umaasang makita ang kahit katiting na awa sa mukha ng kanyang biyenan. Ngunit wala na roon si Robert. Nakatalikod na ito, naglalakad pabalik sa kanyang kotse, pabalik sa ospital, pabalik sa kung sino ang tunay na mahalaga, ang kanyang mag-ina. Lumipas ang ilang buwan. Ang lamig ng ospital ay napalitan ng bigat ng hangin sa loob ng korte. Ang bawat bulong, bawat ubo, ay umalingaw-ngaw sa mataas na kisame ng bulwagan ng hustisya. Nakaupo si Emily sa unang hanay, sa pagitan ng kanyang ama at ng kanilang abogado. Sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog ang isang munting anghel na nakabalot sa isang kulay rosas na kumot, si Hope. Ang paglilitis ay nasa huling yugto na. Napakinggan na ng korte ang mga testimonya, na ipakita na ang mga ebidensya. Ngayon, ang araw ng paghatol na. Tumingin si Emily sa kabilang panig ng silid. Naroon si Jason, nakasuot ng uniforme ng bilanggo. Ang dating kumpiyansa ay ganap ng naglaho. Mas payat ito ngayon. Ang mga mata ay laging nakayuko. Sa tabi niya si Isabela, na ang mukha ay blanko at walang emosyon. Hindi na sila nag-uusap. Ang dati nilang pagsasama sa krimen ay naging isang malamig na distansya. All rise! Ang boses ng bailiff ay nagpatayo sa lahat. Pumasok ang hukom. Isang babaeng may matatag na mukha at matalas na mga mata. Nang muling maupo ang lahat, nagsimulang magsalita ang hukom. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Pinupuno ang bawat sulok ng silid. This court has heard the testimonies and reviewed all the evidence presented. Simula niya, the text messages detailing the conspiracy, the financial records proving the motive of greed, and most damning of all, the security footage that showed not just a crime, but a chilling portrait of betrayal. Sa bawat salita ng hukom, naramdaman ni Emily ang paghigpit ng hawak ng kanyang ama sa kanyang balikat. Isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa. Inaasahan ng korte mula sa asawa ang pagmamahal at proteksyon, pagpapatuloy ng hukom. Ang kanyang mga mata ay nakatuon ngayon kina Jason at Isabela. Ngunit ang ipinakita ninyo ay kasakiman at kalupitan. You conspired to not only harm Emily Dawson, but to take the life of an innocent unborn child for financial gain. Tumingin ang hukom kay Jason. Mr. Jason, you stood by and watched. That act alone speaks volumes of the monster you have become. Pagkatapos ay bumaling ito kay Isabela. And you, Miss Isabela, let your desperation turn you into a violent accomplice. Huminga ng malalim ang hukom bago ibigay ang kanyang desisyon. Ang buong silid ay naghihintay. Therefore, this court finds you, Jason Reyes and Isabela Cruz, guilty beyond a reasonable doubt for the crimes of frustrated murder and attempted abortion. Isang kolektibong buntong hininga ang narinig sa panig ni na Emily. Tahimik na tumulo ang luha mula sa mga mata ni Robert. Si Emily naman ay napapikit na lang ng mariin. Hinahayaan ang bigat ng mga salitang yon na pumasok sa kanyang sistema. Guilty. Tapos na. For these crimes, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay tila isang martilyo. This court sentences you both to the maximum penalty of reclusion perpetua, life imprisonment, without the possibility of parole. Isang mahinang hikbi ang kumawala kay Isabela. Si Jason naman ay napayuko na lang. Ang kanyang katawan ay tila isang gusaling gumuho. Habang inilalabas na sila ng mga gwardiya, sa huling pagkakataon, nagtama ang mga mata ni na Emily at Jason. Ang dating pagmamahal, ang dating mundo ni Emily, ay nakatingin sa kanya ngayon. Isang estranghero, isang kriminal. Sa kanyang mga mata, nakita ni Emily ang pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Patawarin mo ako, Emily, sabi ni Jason. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay. Patawad. Hindi sumagot si Emily. Hindi niya kailangan.
Hinaplos niya ang pisngi ng kanyang natutulog na anak. Dito sa kanyang mga bisig ay naroon ang tanging sagot na mahalaga. Tumingin siya sa kanyang ama at ngumiti. Isang tunay na ngiti, ang una sa loob ng maraming buwan. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumalikod mula sa lalaking minsan niyang minahal at nagsimulang maglakad palayo. Palayo sa nakaraan, palayo sa sakit, at pasulong tungo sa isang bagong simula. Lumipas ang isang taon. Ang puting silid ng ospital ay isa na lamang malayong alaala. Ang mabigat na hangin ng korte ay napalitan na ng sariwang hangin ng umaga na pumapasok sa bintana ng isang maliit at simpleng apartment. Dito, sinimulan ni Emily ang kanyang bagong buhay. Isang mahinang ungol ang gumising sa kanya. Mula sa maliit na kuna, sa tabi ng kanyang kama, nakita niya ang dalawang maliliit na kamay na nakaunat sa hangin at isang pares ng malalaking bilugang mata na nakatitig sa kanya. "Good morning, my little hope." Malamig na bati ni Emily. Binuhat niya ang kanyang anak. Ang dating sanggol na ipinaglaban ng buhay ay isa ng masigla at malusog na 1 taong gulang na bata. Sa kanyang tawa, naririnig ni Emily ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Sa kanyang mga ngiti, nakikita niya ang pagsikat ng araw. Pinakain niya si Hope, pinaliguan at binihisan. Ang bawat kilos ay pamilyar na, isang ritual ng pagmamahal na nagbibigay ng kahulugan sa kanyang bawat araw. Hindi ito madali. Maraming gabing walang tulog, maraming pag-aalala. Ngunit sa bawat pagod, merong katumbas na ligaya. Pagkatapos mag-almusal, umupo sila sa may bintana. Mula doon, tanaw nila ang isang maliit na parke sa ibaba, kung saan ang mga bata ay naglalaro. "Tingnan mo, anak," bulong ni Emily habang itinuturo ang mga bata. "Balang araw, makikipaglaro ka rin dyan. Tatakbo ka, tatawa, at magiging masaya. Isang pangako." Biglang may kumatok sa pinto. Nang buksan ito ni Emily, bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ng kanyang ama. May dalang isang supot ng mainit na pandesal at paborito nilang kape. "Lolo," masayang bati ni Hope, na kinakaway ang maliliit nitong kamay. "Hello, apo ko?" sabi ni Robert at agad na kinuha at kinarga ang bata. Ang dating hepe ng pulisya na kinatatakutan ng mga kriminal ay ngayon ay isang malambing na lolo na handang magpabali-baliwa para lang mapatawa ang kanyang apo. Habang nagkakape sila sa maliit na lamesa, pinanood ni Emily ang kanyang ama at anak na naglalaro. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kumpletong kapayapaan. Ang mga peklat ng nakaraan ay naroon pa rin. May mga gabi kung kailan napapanaginipan pa rin niya ang madilim na pasilyo, ang mukha ni Isabella, ang anino ni Jason. Ang sakit ng pagtataksil ay hindi basta-basta nawawala. Ngunit hindi na ito ang bumubuo sa kanyang pagkatao. Ito ay isa na lamang bahagi ng kanyang kwento. Isang madilim na kabanata na nagturo sa kanya ng katatagan, ng kapatawaran sa sarili, at ng tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ang pagmamahal ay hindi matatagpuan sa mga matatamis na pangako o mamahaling regalo. Ito ay nasa mga kamay ng kanyang amang hindi siya iniwan. Ito ay nasa tawa ng kanyang anak na nagbibigay sa kanya ng pag-asa. At higit sa lahat, ito ay nasa loob niya, isang lakas na hindi niya alam na taglay niya pala. "Okay ka lang, anak?" tanong ni Robert. Napansin ang kanyang pananahimik. Tumingin si Emily sa kanya at sa pagkakataong ito, ang nangiti sa kanyang mga labi ay umabot na sa kanyang mga mata. Isang nangiting puno ng pasasalamat, ng kaligayahan, at ng kapayapaan. "Opo pa," sagot niya. "For the first time in a very long time, I am perfectly okay." Hinawakan niya ang kamay ni Hope. Magkahawak kamay silang tatlo, isang maliit ngunit buo at matatag na pamilya. Sa labas ng bintana, ang araw ay sumisikat ng buong liwanag. Nagbabadya ng isang magandang araw. Isang bagong simula.
Para kay Emily, bawat araw kasama si Hope ay isang bagong simula. At sa bawat pagsikat ng araw, alam niyang hindi na siya muling maglalakad sa dilim. Dahil ngayon, meron na siyang sariling liwanag. Ang pangalan niya ay Pag-asa.